Hi guys! Welcome back to my channel! Walang ilaw yung likuran ng motor nyo? Kahit anong apak nyo ng brake pedal ay wala pa rin? Brownout ba? Joke lang! Alamin natin guys. Kaya panoorin na ito. Pero bago yan, gusto kong ipaalam sa inyo na dito sa mga videos na ini-upload ko, dagdag kaalaman na, makakatipid ka pa. Bakit? Dahil di mo na kailangang paggawa sa iba. Dahil ikaw mismo ay kaya mo na. So ito na nga. Sa ngayon ay Raider 150 ang gagawin natin. Ang problema po dito ay hindi gumagana yung ilaw sa stoplight or yung sa likurang bahagi ng motor. Pero teka lang, bakit nga ba mahalaga yung stoplight or yung brake light? Guys, ito ay para ipaalam sa ibang motorista every time na magpepreno siya. Parang gusto niyang sabihin, dumistansya ka muna amigo. Kasi kung hindi sila mag-warning sa ibang motorista, baka bumangga naman yung sa likuran nila. So ngayon, ano nga ba yung mga kadahilanan kung bakit walang ilaw yung likuran? Una, ay baka pundi yung ilaw. Pangalawa, baka may problema sa wiring. Or baka may putol na linya. At pangatlo, baka nagluloko ang switch. Kaya sa ngayon, ang gagawin po natin ay ilalabas lang po natin yung linya ng switch para makita natin kung saan talaga yung may problema. Kung sa bulb ba? Sa wiring? Or kung sa switch mismo. So ngayon, ang ginawa ni mekaniko, pinutol niya na yung switch kasi alam niyang yun doon na yung problema. Bakit? Tingnan niyo naman guys yung itsura. Sira na. May mga kalawang na ba? Para masigurong walang problema yung bumbilya at saka yung wiring niya, ang ginagawa ni mekaniko ay idudugtong niya pa, o kaya magko-contact yung dalawa, yung positive at saka yung negative. Tingnan niyo guys, iilaw yan. O ayan, umilaw, di ba? So, ibig sabihin, okay yung linya, okay yung bumbilya. Tanging yung switch lang talaga ang may problema. So, ngayon, ikakabit na guys ni mekaniko yung bagong switch. So, ayan, tinatanggalan lang niya ng cover. At saka, isasalpak niya na ngayon yung bago. So, ang bagong switch guys ay binubuo to ng yung mismong switch at lagi may kasamang mahabang spring. Yung spring na yon ang magiging tagapaghila niya or pag yun ang maghihila sa kanya pagka nagpepreno siya. So ayan yan guys. Yan. So pinutol niya yung dulo kasi para maidugtong niya doon sa dulo din ng wire na pinagtanggalan niya ng luma. Pero may mga motor guys na parang naka-terminal lang siya. So buhugutin mo lang yun, isasalpak mo yung dulo na yon, hindi mo na kailangan putulin tong sa switch na to. Okay na siya. Pero sa puntong ito, tinanggal niya yung pinutol niya yung luma, kaya idudugtog niya na lang din yung bago. So, hindi na kailangan ng terminal. So, ayan guys, nakikita nyo? Ayan yun. Hindi kayo malilito guys, kasi positive negative lang naman po yan. So, pagdating naman sa switch, kahit alin diyan po pwedeng gawing positive or pwedeng gawing negative. Kahit alin dyan sa blue or sa green. Ayan. Ganyan yun guys. Okay? Tapos, lalagyan na lang po natin ng electrical tape para hindi mag-contact yung dalawang pinagdugtungan. Okay? So, ganyan lang yun, guys. O, diba? Sabi ko sa inyo, kahit kayo, kayang-kaya nyo na yan, eh. Wala kayong dapat ikatakot, guys. Okay? Kasi dalawang linya lang naman po. Positive, negative lang naman. So, hindi talaga kayo magkakamali diyan. Ganyan lang po. Okay. Nakita nyo, guys? Malinaw po ba? Naipapakita ko ba ng malinaw sa inyo? Yan. Ayan. Pinupuluputan niya lang po ng tape para sigurado. Ayan. O, diba? Dugtong na. Ayan. Tapos, tinetesting niya yung paghila doon sa may butas. So, mayroon namang thread. Parang thread siya. Parang nut doon sa switch. Para pag naglagay ka sa lagayan niya, ay hindi kayo mahihirapan po. Ayan siya. Ayan. Yan yun guys. Okay. Nut. So gusto niyang makita kung paano inilalagay yan, paano pinapagana yan guys. Gusto niyong makita? Ipakikita ko sa inyo kung paano titestingin natin kung yung switch ay okay. Or kung palyado din. So, kung gusto nyong matesting guys, ganito yan. Gagamit lang tayo ng battery at saka ng bumbilya. Okay, ganito. Sa battery guys, i-connect natin yung isang
parte ng switch. Ayan, sa negative niya. Tapos, yung isa, i-connect natin doon sa may bumbilya po. Tapos, yung isang wire ng bumbilya, yun yung ilalagay natin sa positive na parte po ng battery. Okay? So, yan. Tapos, yung sa may switch po mismo, ipapasok natin yung spring doon sa may, kasi may maliit siyang butas, di ba po? Ipapasok natin yung spring doon sa may, parang hook siya, sa may switch. Tapos, subukan nating hilahin. Pagka dapat hinila natin yan, iilaw yung bumbilya. Gaya ng nangyayari dyan po. Ayan. Pag hinila yung switch, iilaw din yung bumbilya. So, parang ganun po. Pag inapakan yung preno, syempre may hila niya yung switch. Kasi doon, idudugtong, sa dulo nun, doon idudugtong yung spring, guys. Ayan, guys. Yan yung brake pedal po ng Raider 150. So, bali, yung spring na kabilang parte, di ba nakahook doon sa may switch? Yung isang parte, diyan naman ikinakawit sa brake pedal mismo. So, dahil sa Raider 150, maraming nakaharang. Andyan yung mga brake master. Ang dami, no? Si mekaniko, nahihirapan sa kadudukot ba? Kasi ang dami talaga nakaharang, guys. Hindi biro, ayan, oh. Tapos pagka Raider 150 kasi ang motor, guys, yung lagayan mismo ng switch ay nasa likod ng chassis. Kaya medyo mahirap talagang dukutin. Totoo naman talaga yon. Pero sa ibang motor, guys, mabilis lang po yan. Kasi wala masyadong harang. Nagkataon lang na sa Raider 150 may, di ba, kasi naka-disc brake yung Raider 150. Kaya nakaharang yung brake master niya. Ayan. O kaya inaano niya doon sa ipasok niya yung spring doon mismo sa dulo ng brake pedal. So, ayan, guys. Ayan. Kaya, pag ipinasok niya, kasi tatanggalin niya kasi hindi na ipapasok niya doon sa butas. Hindi niya kasi masyadong makita, guys. Ayan. So, ayan. Okay. So, ganyan lang naman yan, guys. Nagkataon lang na talagang maharang. Maraming harang ba? Ayan. Ayan na. Okay. Malapit na, guys. Konti na lang. Ayan. Hindi niya na kasi masyadong tinatanggal yung mga brake master, guys. Kaya, ayan. So, pagkatapos niyan, babalik na lang natin kung ano yung mga tornilyong tinanggal natin. Gaya niyan, kung nakikita niyo yung sa brake master, di ba tinanggal niya yung tornilyo muna? Okay, yan yun. So, pagkatapos niyan, pag naikabit na yung spring doon mismo sa lever, ay sa brake pedal, okay na. Babalik na lang yung mga katornilyuhan, guys. Tapos, syempre, iti-testing din natin kung pag inaapakan ba yung preno, talagang umiilaw. So, isasama natin yan. Kailangan i-check muna yan bago bitawan po, guys. Ayan. So, ayan na. Okay na. Nailagay niya na yung spring dyan. So, maliban nga pala dyan, guys, mayroon pa tayong isang brake light switch. Yung sa kamay naman. So, sa susunod na mga videos, gagawan din natin yan, ano? Pero sa ngayon, hindi na muna natin isasama kasi ang pinaka-topic talaga ngayon natin ay yung sa preno sa apakan. Ay, bago ko nga pala makalimutan, guys, may mga nagtatanong kasi sa akin kung ano daw ba yung pagkakaiba ng brake light doon sa tail light. Unang-una, magkaiba sila ng function. Kasi ang brake light ay para ipaalam sa mga motorista na magpepreno yung sasakyan mo. Samantalang yung taillight po ay lagi nakabukas. Once na nakabukas yung headlight mo, nakabukas din yung taillight po. Para alam ang presensya o yung presence nung motorsiklo o ng motor mismo doon sa kalsada. Sa pangalawa, sa brightness. Bakit? Kasi mas maliwanag yung sa brake light kumpara sa taillight. Ngayon, may magtatanong, bakit ganun? Kasi yung brake light, para kahit malayo pa, ay kitang-kita na ng mga nakasunod sa kanya na nagpepreno siya. Kaya malakas yung liwanag ng brake light kumpara doon sa taillight. Kasi yung taillight, para nakadim lang, yung parang, basta, pag gusto niya lang ipaalam na, bukas ako, andito ako sa kalsada, ganon. At pangatlo, magkakaiba nila ay sa color. Bakit naman? Kasi yung brake light, automatic color red yan.
Okay? Matingkad na red. Samantalang pagdating sa taillight, pwedeng amber or pwede rin namang red. Okay? Isa pa guys, pagka kayo na pala naka-experience na halimbawa, kabaliktaran na itong video na to. 'Di ba ito kapag kumaga walang ilaw, kahit nagpepreno ka, kabaliktaran mangyayari. Panay, kumaga nakailaw lang siya, nakasindi lang yung ilaw kahit hindi naman nagpepreno. Ang may problema niyan ay switch pa rin. So kailangan palitan para hindi maapektuhan yung battery. Okay? So yan na nga po guys, yung video natin sa ngayon. Sana ay nagustuhan ninyo at sana ay nakatulong to sa inyo. So, pakiclick naman po ng like button at pakicomment na din po sa baba para malaman ko kung ano yung mga nasa sa loob nyo at kung ano masasabi nyo tungkol sa video kong ito. At please lang po, pakiclick na rin po ng subscribe button at notification bell para updated po lagi kayo sa mga bago nating videos. At para matuto kung paano yung tamang pag-change oil at saka ano yung mga bagay na kailangan malaman sa pag-change oil, pakiclick naman po ng susunod nating videos. Laging tatandaan na sa bawat pag-alis natin sa ating tahanan ay mayroong pamilya nagmamahal sa atin na naghihintay sa ating pagbabalik. Kaya ingat po lagi. God bless!